Magandang simulain yan. Magandang simulain. Sino ba naman ang gusto ng away? Lahat naman tayo gustong katahimikan. Pero, yung alam kung sisiro sila sa kanila sinasabi. Wala naman sigurong gustong forever mag-aaway. Lahat naman tayo ay gustong tumahimik tayo at mamuhay ng matiwasay at makafocus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Extreme sincerity, hindi yung papyaw. May personal position or my personal thought on this. Importante rito yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon. Alam nyo, nakakaasar, no? Nakakaasar to si Auntie Claire na parang anyabang-yabang. Kanina nanonood ako na yung reconciliation daw, hindi lang para sa mga Duterte, para daw sa lahat ng tao. Auntie Claire, hindi naman kami nagsabi ng reconciliation eh. Hindi naman yung mga Duterte, yung Pangulo mo ang nag-aalok ng reconciliation. Hindi nagmula sa Duterte, wag nyo pong babaliktarin. Ngayon, yung marami na, alam na namin yan. Alam na namin yan. Kalaunan, sisisihin nyo na naman yung mga Duterte dahil nagsalita na si Marcos na gusto niya ng reconciliation. Siyempre, wala nang tiwala yung Duterte group. Lahat po ng mga Duterte, hindi na po nagtitiwala sa salita ni President Marcos. Ngayon, ang lumalabas pa, Auntie Claire, na parang kami pa atat na makapag-reconciliation sa inyo. Ang katotohanan, Auntie Claire, sinasalba na lang ni Marcos yung natitira pa niyang, di ba? Kasi lagapak, pinakamasamang record, pinakamasamang record ng Pangulo sa midterm election in the past 5 decades. Nakakabuisit kasi parang kung pakikinggan mo si Auntie Claire, tayo pa nag-suggest ng reconciliation. Ang sinasabi ni BP Sara, bloodbath, dadanak ng dugo, hindi reconciliation. Sawang-sawa na kami sa mga katotokes nyo. Ano sabi ni Senator Bato? Mag-real talk lang tayo. Ito po ang pinahayag ni Senator Bato. Galit eh. Sabi ni Senator Bato, sino ba may ayaw sa bati-bati? Sino ba may ayaw sa walang away-away? Ito, maganda yan. Maganda simulain yan. Sino ba naman na may gusto ng away? Lahat naman tayo gusto katahimikan. Pero yun nga lang, kung sincero sila sa sinasabi nila. Diba? Thank you very much kay May Orteguera na nagbigay sa atin ng 25 AED. Wala naman sigurong gustong forever mag-away. Lahat naman tayo gustong tumahimik. Si Bato po ito nagsasalta at mamuhay ng matiwasay at makapokus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa ilalim na sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity, hindi yung pahapyaw. Yan po. Hindi yan napapatunayan sa salita, nasa gawayan. Bakit po wala nang tiwala si Bato kay President Marcos? May experience ako sa kanya na sinabi, ibang ginawa. So mahirap ako makapagsabi kung sincere siya o hindi. Wala na pong tiwala eh. Alam ko yung sinasabi ni Bato eh. Ina-announce niya eh, na hindi raw makikipagtulungan yung gobyerno ni BBM sa ICC. Tapos kamukat-mukat mo, pinakulong nila si Tatay Digong sa ICC. Yan ba dapat pagtiwalaan? Ngayon, Auntie Claire, si BBM ang nagsabi ng reconciliation, hindi yung mga Duterte. Parang sinisisi mo na naman yung mga Duterte. Una, Mr. President, bakit namin nalaman o bakit namin sinasabi na yan, tokis lang? Si Auntie Claire, puta, panay pa rin ang bira eh. Di ba?
Wala naman tigil sa kabibira yung mga bata mo. Tapos sasabihin mo, reconciliation. Kung bumira yung bata mo, walang tigil eh. Hindi naman tumatahimik yung bunganga ni Auntie Claire eh. Anong klaseng reconciliation yan? Ikalawa, tuloy pa rin ang impeachment ni BP Sara. Ha? Tuloy-tuloy pa rin. Yung mga tauhan mo sa Kongreso, yung mga congressman, tuloy-tuloy pa rin ang banat kay BP Sara. Paano magkakaroon ng reconciliation? Salita ka lang na gusto mo makipagbati pero lahat ng kapanalig mo umaatake sa mga Duterte. Ano reconciliation dun? Kung patuloy niyong atakehin yung mga Duterte. Oh, pero mas maganda po yung sinabi ni Senator Bongo. Ito po yung sinabi ni Senator Bongo tungkol po dyan sa reconciliation na yan. Kung gusto nyo ng reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Correct. Di ba? Tokis lang yan. Ang dali lang po sabihin. Importante dito yung sinseridad ng bawat isa. Kung gusto po ninyong reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Yung makakita ba ng effort, no? Hindi naman po, alam nyo, Auntie Claire, sa kaalaman mo, hindi Duterte ang nang-aapi. Duterte po, Marcos ba ang pinakulong sa ICC? Marcos ba yung may impeachment? Di namin problema. Gusto nyo maging maganda pa record nyo sa mga susunod? Ayan. 20 pesos na bigas. Utangin na naman yan. Hindi naman po 20 pesos na bigas na napababa nyo yung presyo. Ibebenta nyo ng palugi ang 20 pesos na bigas. Popondohan po ng taong bayan. Pero ni sa Mindanao po, ni isang tindahan sa Mindanao, walang maibebenta. Bakit kaya? Reconciliation ang gusto nyo? Oh. Sa Mindanao, ni isang tindahan, wala. Ganyan ang reconciliation sa kanila. Tokis lang. Hanggang salita lang po yan, Mr. President. Wala pong kinalaman yan. Alam nyo, believe talaga ako, no? May mga pag-amin pa. Oo, inaamin natin. Na hindi, kasi inunan natin to. Anong inunan nyo? Anong malalaki ang inunan nyo? Mr. President, ika-4 na taon na ninyo ng panunungkulan. Ha? Nangangako pa rin kayo. Yung mga pangako na yan, na re-reviewin nyo yung mga ginagawa, hindi po pinapangako yan. Tanggalin nyo yung mga hindi karapat-dapat. Reconciliation ang gusto nyo, nariyan si Auntie Claire, araw-araw. Reconciliation, pero walang budget yung Vice President. Hindi nyo nga binigyan ng budget. Ang ganda ng proyekto, Burial lang, Burial tsaka yung Burial at dahil kalaban, hindi nyo tinanggalan. Ay tinanggalan ninyo ng budget. Tama si Bongo. Pinakamaganda po yun. Ngayon, kung papalag pa rin kami, na pinabalik nyo na si Tatay Digong at dito na nililitis, talagang, kasi wala po kami nakitang ginawa nyong kakaiba eh. Gusto nyo na reconciliation sa salita. Ano po yung ginagawa nyo na pagpapakita na gusto nyo talaga na reconciliation? Bumabalat pa rin si Auntie Claire, nakakulong pa rin si Tatay Digong, tuloy pa rin po yung impeachment. Pag tinanong kayo sa impeachment, sasabihin nyo, nasa Senado na yan. Wala po.